Si punong komandante Alexander Sirski ng Sandatang Lakas ng Ukraine ay umatake sa opisina ng Pangulo at gabinete ng mga ministro at inilista ang kanyang mga nagawa para sa bayan. Inatake rin niya si Mikhail Fedorov at nagbigay siya ng paliwanag para sa sarili na parang sinasabi niyang hindi siya ganoon kasama bilang punong komandante. Mukhang umiinit na ang banggaan ng mga general at sibilyang pamahalaan. 5 araw nang may mga protesta sa buong Ukraine para kay Fedorov at pagbibitiw ni Sirski. Si Fedorov mismo ang nagsabi tungkol sa alitan nila ng punong komandante at sinabi niyang si Sirski ang nagbigay ng ultimatum sa presidente, siya o ang kalihim ng depensa. Itinanggi ng General Staff ang lahat na yon at ilang araw nang tahimik si Sirski. At ngayong gabi, ika-20 ng Hulyo sa araw, kung kailan itinakda ang Stavka ng kataas-taasang punong komandante sa gabi kung saan dapat pagdesisyunan ang kanyang kapalaran, binasag ni Sirski ang kanyang ilang araw na pananahimik. Naglabas siya ng isang mahaba-habang kolum sa portal na Militarny na pinamagatang "Ang aking trabaho ay kasalanan". At ito, sa totoo lang, ang kanyang pampublikong depensa at kasabay nito ay matigas na sagot sa lahat ng nag-akusa sa kanya ng mga alitan at sabotahe. At ito rin ay direktang patunay ng lihim na digmaan sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Tara, sabay nating suriin ng buo ang tekstong ito. Hindi natin dapat palampasin kahit isang salita rito dahil maraming interesante doon. Sa tingin ko, sa aking opinyon, si Sirski ay nagsimulang angkinin ang ilang mga tagumpay na malamang hindi naman talaga kanya. Hayagan na rin siyang nagdahilan sa ilang ginawa niya. Tara't himayin at suriin natin ang artikulong ito. Magdadagdag din ako ng background para mas buo ang larawan, hindi lang basta basahin ang kolum niya. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara, sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Papunta na tayo sa 300,000 subscriber, kaya magiging lubos akong nagpapasalamat kung mag-subscribe kayo. Kaya unang tanong, bakit na ba biglang nagsalita si punong komandante ng Sandatang Lakas ng Ukraine na si Alexander Sirski na ilang araw ding nanahimik? Sinimula ni Sirski ang kanyang kolum sa pag-amin na hindi siya sanay sa pagiging pampubliko. Si P. Aminin ko, hindi ako interesado sa media na trabaho. Hindi ako nagtatayo ng imahe at wala akong ambisyong pampolitika. Digmaan ang inaatupag ko, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Dahil dito, bihira akong magbigay ng panayam at magsulat ng kolum. Ang dahilan? Bakit niya pa rin piniling magsulat at magsalita ayon sa paliwanag ng punong komandante? Pero nitong mga nakaraang araw, ang aking pananahimik ay nagsimulang ituring na pagsang-ayon. Sa paligid ng hukbo at ng punong himpilan, nabuo ang isang buong mitolohiya tungkol sa mga alitan at sabotahe. Kaya minsan, sasabihin ko na ang lahat mismo. Ito ang unang at pinakasensitibong bahagi ng kanyang kolum tungkol sa alitan kay Ministro ng Depensa Mikhail Fedorov na naging sanhi ng kaguluhan. At dito, si Alexander Sirski ay kumukuha ng isang tahasang mapagkasundong posisyon pero may tinatagong ahulugan, masasabi ko. Alam mo, napakatusong lohika nito. Bago ko sipiin, ipapaalala ko na nung araw na nalaman na tatanggalin si Fedorov, medyo kumpiyansa si Sirski na sumulat ng "Salamat Ministro sa iyong serbisyo. Good luck sa buhay mo at importante, manatili ka sa koponan ng Ukraina." Medyo kumpiyansa ito pero ganito isinulat ni Sirski. Sipiin ko. Nagulat ako nang malamang may alitan daw kami ng ministro. Sa tingin ko, propesyonal ang relasyon namin. May mahihirap na usapan at kanya-kanyang pananaw. Ganyan talaga dapat sa pagitan ng dalawang institusyon ng malawakang digmaan. Si Sirski ay personal na humingi ng paumanhin kay Fedorov, tinawag pa siya sa pangalan at patronimiko, si P. Kung may nasaktan man ako sa anumang paraan, Mikhail Albertovich, patawad po, may pagkamatigas ako minsan. Ngayon, agad niyang inilipat ang usapan mula personal tungo sa mas malawak. Hinihiling ko rin sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay na mag-focus tayo hindi sa personal kundi sa mas malaking tagumpay. Narito ang pangunahing ideya ng bahaging ito ng kolum ni Sirski. Mas malaki ang Ukraina kaysa kina Fedorov, Sirski at sinuman sa atin. Mananatiling matatag ang Ukraina hindi dahil sa mga taong hindi mapalitan, kundi dahil sa hukbo, institusyon at milyong-milyong gumaganap ng tungkulin. Sabi niya, ang gawing laban ng 2 tao lang ang digmaan ay pinakamalaking pabor sa kalaban. Hiwalay niyang tinalakay ang pagkakahati ng lipunan sa 2 kampo. Si P.
Nakikita ko kung paano nahahati ang mga tao sa kampo ni Fedorov at kampo ni Syrskyi. Kapag ang isang issue na may kinalaman sa digmaan o hukbo ay napupolitika, ito ay pinapasimple hanggang maging isang slogan. Pero bawat isa sa mga isyung pinag-aawayan ngayon sa internet, mga kontrata, pagbili, mobilisasyon, ay mas komplikado kaysa sa kahit anong post tungkol dito. Hindi dapat slogan lang ang basehan sa desisyong may buhay na nakataya. Mula rito, inilalabas niya ang pamunahing prinsipyo na pundasyon ng lahat ng susunod niyang argumento. Sipi ito. Ang digmaan ay napapanalunan sa totoong trabaho, hindi sa pampublikong drama. Simula ngayon, trabaho na lang ang pag-uusapan, hindi relasyon. Ngayon, dumiretso na si Syrskyi sa pangunahing punto ng depensa, ang paghahati ng responsibilidad sa pagitan ng General Staff at Ministry of Defense. At dito na pumapasok ang pinakakapanapanabik na bahagi sa tingin ko, dahil dito nagsisimula ang kwento na, kumbaga, siya ang responsible dito kaya siya dapat ang gumawa nito. Ako ang responsible dito kaya ito ang mga nagawa ko. Kung saan may nagawa, ako yon. Kung saan may sablay, sasabihin ko rin si Fyodorov yon. Fyodorov. Diyan nagsisimula ang ganitong kwento. Ibig sabihin, sa susunod, ipinaliwanag niya na marami sa mga paratang laban sa kanya ay hindi naman talaga para sa kanya. Quote, ang Ministry of Defense ay tungkol sa pagsuporta sa hukbo, pagbili ng kagamitan, paggawa ng mga pulisya at sibilyang kontrol sa sandatahang lakas ng Ukraine. Mahalaga ang trabahong ito dahil hindi makakalaban ang hukbo kung wala ito. Hindi kailangan na nasa frontline ang Ministro ng Depensa at hindi rin siya dapat ang estratehista ng digmaan. Hindi yon ang kanyang tungkulin at hindi rin yon ang kanyang responsibilidad. Ayon sa batas, responsibilidad ko sa kataas-taasang punong komandante ang estratehiya ng digmaan, pagpaplano ng operasyon at sitwasyon sa prente. Ang mga long-range na pag-atake at pagkakabukod ng Crimea ay ginagawa ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, SBU, GUR, GPSU at kinokoordina ng kataas-taasang punong komandante at ako. Binibigyang diin niya na hindi ito dahil sa selos sa tagumpay ng iba, kundi ganito talaga ang sistema. Sipi, hindi ito dahil ayaw kong magtagumpay ang iba, kundi dahil ganito talaga ang proseso sa lahat ng hukbong sandatahan sa mundo. Dito rin niya tinugon ang mga paratang sa kawalan ng estratehiya at matindi ang kanyang sagot. Kapag sinusumbat sa akin na wala akong estratehiya, ipapaalala ko ang isang simpleng bagay. Hindi pampublikong dokumento o social media post ang estratehiya ng digmaan. Iniulat ito sa kataas-taasang komandante at makikita ang resulta sa harap kung saan ika-4 na taon ng pinipigilan ng milyong sundalo ang mas malakas na kalaban. Pagkatapos, nagdagdag pa siya ng pangungusap na parang panunumbat sa lahat ng kritiko, hindi lang kay Fyodorov. Ang humihiling sa kataas-taasang komandante na ilantad ng estratehiya ay humihiling ding malaman ito ng kalaban. Hiwalay na binanggit ni Syrskyi ang mga pagkakaiba ayon sa kanya sa pagitan ng mga uso o sikat na salita at ng totoong trabaho. At direkta niyang tinira si Mikhail Fyodorov na parang sinasabi niyang puro salita lang ito at wala namang ginagawa. Narito ang CP. Sa mga nakaraang araw, madalas nating marinig ang tungkol sa vision. Kapaki-pakinabang ito at pwede kang magtayo ng startup gamit ito. Upang manalo sa digmaan, kailangan ng estratehiya. Ang vision ay naglalarawan ng gusto nating hinaharap. Ang estratehiya ang sumasagot sa tanong kung saan kukuha ng reserba, bala, tao at oras para marating ang hinaharap na yon. Muli, direkta, kahit hindi binabanggit ang pangalan, sinasagot ni Syrskyi ang mga sinabi ni Fedorov tungkol sa ultimatum at sa puna tungkol sa mano-manong pamamahala ng mga tropa. Inaapela niya ang kanyang karanasan sa labanan. CP, mahigit 40 taon na akong naglilingkod sa hukbo. Isa akong taong militar. Hindi ako nagbibigay ng ultimatum sa pinuno o namamahala ng tropa sa pamamagitan ng mga apps sa pagmemensahe. Ang 1 milyong hukbo ay hindi pinamumunuan sa WhatsApp, kundi sa impilan, utos at pananagutan ng mga commander sa kanilang lugar. Bilang patunay na decentralized ang pamamahala at hindi lahat ay kontrolado niya, nagbigay siya ng particular na desisyon, sipe. Kamakailan, dinelegado ko sa mga commander ng korpus ang kapangyarihan kabilang ang paglilipat ng tropa at mga sundalo sa kanilang korpus. Ito ang kabaligtaran ng mano-manong pamamahala. Ngayon, narito ang isa sa mga sentral at isa sa mga paborito kong bahagi ng column ni Syrskyi. Sagot sa paratang na parang hindi pinahahalagahan ni Syrskyi ang mga drone at na siya raw ay laban sa teknolohiya sa hukbo.
Tinawag niyang ito ang pinakakakaibang batikos na narinig niya. Narito ang kanyang sinabi, "Ako ang lumikha ng puwersa ng mga sistemang walang tao bilang isang hiwalay na sanggay ng militar. Ako mismo ang nagmungkahi kay Pangulo na si Madjar para italaga si Major Madjar bilang pinuno ng puwersa ng mga sistemang walang tao. Hindi ito naging popular na desisyon at ako ang lubos na nanagot dito." Dito, kung tutuusin, hindi ko talaga maintindihan kung kailan pa naging hindi popular ang paglikha ng puwersa ng mga sistemang walang tao. Kung naintindihan ninyo, pakisulat naman. Kasi itong parira lang hindi popular, medyo populistiko ito. Madalas marinig sa mga politiko, gumawa ako ng isang hindi popular na desisyon na nagdala sa amin ng natatanging resulta. Sabi niya, hindi popular ang desisyon sa paglikha ng SBS, siya ang responsable at ito ang resulta. Hindi ko alam. Ipinaliwanag din niya kung bakit si Robert Madjar Brody ang pinili niya. Hindi lang siya umangat mula sa pagiging sundalo hanggang maging opisyal. Lumikha rin siya ng natatanging unit at may sariling pananaw. Nakikita natin lahat ang resulta araw-araw. Gusto ko lang magpasalamat ng malaki kay Madjar. At narito ang matibay na konklusyon ni Sirski mula sa buong kwentong ito. Ang taong ayaw lumaban gamit ang drone ay hindi magtatatag ng unang hiwalay na sangay ng militar sa mundo. Para sa mga unmanned system o mantatalaga ng commander dito kahit salungat sa tradisyon ng military hierarchy. Sa madaling salita, malinaw na ngayon na magtatalo sina Fedorov at Sirski kung kanino talaga ang kredito para dito. Nagpapahiwatig na si Sirski na ang paglikha ng puwersa ng mga unmanned system at lahat ng mga pag-atake sa Russia gamit ang mga drone ay sarili niyang tagumpay. Hindi ko na lang ikokomento kung totoo nga ito o hindi. Ngayon, sinabi niya ang tingin niyang tungkulin niya bilang responsable sa harapan, isang babala laban sa labis na pagtutok sa mga drone. Narito ang CP. Ngayon, ang mga drone ay nagbibigay ng malaking bahagi ng mga pagtama sa target. Yan ay isang katotohanan. Pero para maihanda ang larangan para sa epektibong paggamit ng drone, kailangan ng artilyerya, mortar, kadamitang inhinyero, depensa sa impapawid, electronic warfare, at 12-12 na ang iba pang uri ng kagamitan. Sabi pa niya, nagsusumite ang General Staff sa kagawaran ng tanggulan ng kumpletong listahan ng mga kailangan sa digmaan. Dapat bili ng lahat. Hindi lang yung mga uso ngayon ayon kay Sirski. Ito na ang sagot sa pinag-usapan natin sa mga nakaraang episode. Totoong inakusahan ng mga general si Mikhail Fedorov na bumibili siya para sa hukbo ng mga bagay na hindi naman nila hinihingi. Sabi nila, mali na drone ang binili kapag mortar ang kailangan namin. Si Fedorov naman ay nagpapahiwatig na ang mga general ay iginigiit na bumili lang ng mga partikulay na armas mula sa mga partikulay na tagagawa na parang may bahid ng korupsyon. Pagkatapos, nagbabala si Sirski tungkol sa panganib ng, ayon sa kanya, bigla ang mga eksperimento. CP. Hindi tayo nakikipagdigma sa isang maliit na bansa lang. Kalaban natin ay isang mas malakas na kaaway sa lahat ng aspeto na gumagamit ng artilyerya, eroplano at infantry. Hindi ko kayang ilipat ang 1,000,000 sundalo sa drone warfare sa 2 buwan at sabihin ito ng bagong paraan ng pakikipaglaban. Kaya tinawag niya itong pakikipagsapalaran. Sumagot din si Alexander Sirski sa paratang na ipinopromote lang niya ang mga taong tapat sa kanya. Yung mga hindi tapat, madalas nasa mababang posisyon lang. Dito, binanggit niya ang mahabang listahan ng mga apelido. CP, Madjar, Apostol, Gnatov, Andrei Beletsky, Redis, Veres, Achilles, Yevgeny Karas. Pwede pang pahabain ang listahang ito. Ito ang mga nagsimula bilang junior opisyal at umangat hanggang namunyo. Ako ang nagtatalaga sa kanila, ako ang nagpapataas ng kanilang ranggo, ako ang nag-aasikaso sa kanila. Marami sa mga pagtatalaga na ito ay hindi naging popular sa sistema. Ginawa ko ang mga pagtatalagang yon dahil ang tanging pamantayan ko ay ang resulta. Mga kaibigan, hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko. Sa mga nabanggit na opisyal na pang-combat, kaninong pangtatalaga ang hindi naging popular? Sa ikalawang pagkakataon sa column, sinasabi ni Sirski na gumawa siya ng ilang hindi popular na desisyon. Bakit si Sirski ay pangalawang beses na natutangkang magpanggap na parang sumugal siya at gumawa ng hindi popular na desisyon? Dahil lahat ng nasa paligid ay tutol, pero siya ay gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang hindi popular na tao. Si Sirski, pangalawa, gumagawa raw ng mga hindi popular na pagtatalaga.
Ako ang nagpapataas at nag-aasikaso sa kanila. Marami sa mga ito ay hindi popular sa sistema. Кто из них был? Ito si Sirski sa ikalawang pagkakataon sa kolum na nagsasalita tungkol sa mga hindi popular na desisyon. Redis, Veres, Achilles o Evgeny Karas. Ito ang mismong binanggit ni Sirski. Sino sa kanila ang hindi popular? Hindi ko maintindihan ng puntong ito. Kung alam ninyo, pakisulat sa komento. Maaring may talagang hindi ako napansin. Kung ganoon nga, aaminin ko at sasabihin na oo, nagkamali ako. Inamin ni Sirski ang problema sa burokrasya ng paglilipat pero nilinaw niyang hindi siya ang may kasalanan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ito ay saklaw ng responsibilidad ng kagawaran ng tanggulan, hindi sa kanya, CP. Oo, mahaba at komplikado ang mga proseso ng paglilipat pero ang mga prosesong ito ay itinakda ng mga regulasyong ginawa bago pa ako at ang dapat magbago nito ay ang mismong kagawaran ng tanggulan. Suportado ko ang anumang pagpapadali na hindi sisira sa pamamahala ng hukbo. At ngayon, narito na tayo sa bahagi kung saan si Sirski ay hayagang nagsisimula ng atakihin si Mikhail Fedorov. Ang pinakamatindi sa katunayan ay kontra-atake na bahagi tungkol sa administratibong trabaho ng kagawaran ng tanggulan. Dito, naglalatag si Sirski ng mga katotohanang direktang tumatama kay Fedorov. Una, tungkol sa bagong kontrata ng mga sundalo. Natalakay na rin natin ito dito sa YouTube channel, CP. Ipinresenta ang bagong kontrata mahigit isang buwan nang nakakaraan. Sa ngayon, nasa 2,000 sundalo pa lang ang pumirma sa hukbong may 1,000,000 tauhan. Kasabay nito, marami akong natanggap na sundalo at opisyal na nadismaya dahil iba ang kanilang nakuha sa inaasahan nilang kondisyon. Pagkatapos, pinagdududahan niya ang legalidad ng inisyatibang ito at inihahambing kung paano sana ito ginawa ng tama. Sabi niya, mali ito at dapat ginawa sa ibang paraan. Alam niya kung paano. Heto ang CP. CP, ang kautusan sa eksperimento ay nagdudulot ng seryosong legal na katanungan. Ihambing ninyo, itinaas ang sweldo sa kagawaran ng panloob na mga gawain sa pamamagitan ng pagbabago sa budget at Verkhovna Rada. Ayan ang pagkakaiba ng desisyon at presentasyon dahil ang mga presentasyon ay hindi dapat mauwi sa pagbibida sa sarili. Sa bawat slide, dapat may dokumento, budget at programa. Proseso. Kung hindi, sa halip na solusyon, pagkadismaya ang natatanggap ng hukbo. Pwede akong sumang-ayon kay Sirski na bawat slide ay dapat may dokumento, budget at proseso. Lahat dapat ay naiplano at nakalkula ng perpekto bago ito ipresenta. At ganun din ang sinasabi ni Sirski tungkol sa reforma ng mobilisasyon. Uulitin ko, ang nagbigay ng utos ay si Pangulong Zelensky, pero hindi siya ang dapat magsagawa nito, hindi kayo naman, kundi ang kagawaran ng tanggulan. Narito pa ang isa pang pahayag ni Sirski. Ipinapakita nito na nagkaroon talaga ng matinding alitan sa pagitan niya at ni Fedorov na parehong nagtutulakan ng responsibilidad at sinasabing lahat ng maganda ay dahil sa akin, lahat ng masama ay dahil sa kanya. Ang hukbong katihan at mga sentro ng recruitment ay nasa aking pamumuno at handa sa pagbabago. Dumadalo kami sa lahat ng sesyon ng Verkhovna Rada. Ipinapasa namin ang lahat ng paglabag sa kawanihan ng Estado para sa investigasyon. Ipinipilit naming isama ang pulisya sa mobilisasyon. Ngunit, ang mismong reforma, ang gawaing pambatas at administratibo ay tungkulin talaga ng kagawaran ng tanggulan. Hinihintay ko rin ito gaya ng buong bansang naghihintay nito. Sa madaling salita, diretsahan ng sinabi ni Sirski dito, pakinggan ninyo, may mga problema talaga sa mobilisasyon. May mga problema rin sa TTSK, pero tigilan niyo na ako sa mga tanong na yan. Dapat si Fedorov ang gumagawa niyan. Sabi niya, hindi ko trabaho ang mobilisasyon at TTSK para yon sa kagawaran ng tanggulan. Kung di akma, doon na lang lahat. At si Fyodorov naman, sa kanyang panig, ay sinasabi na wag ninyo akong istorbohin dahil ang TTSK ay direktang nasasakupan ng hukbong lupa at ang hukbong lupa ay direktang nasasakupan ni Alexander Sirski. Siya talaga ang dapat lumuta sa problemang ito. Nakikita nyo, ipinapasa lang nila sa isa't isa ang problemang mahirap lutasin.
Pero ang pinakamabigat na batikos kay Fyodorov ay tungkol sa pasahod sa mga sundalo. Totoong isang kontrobersyal na usapin ito at dito si Sirski sa isang banda maaari ring sangayunan siya. Pero sa kabilang banda, kapag tiningnan mo ang mga resulta sa prente at hindi lang sa prente, mapapaisip ka na baka dapat talagang subukan ang eksperimento na yon. Ibig sabihin direktang iniugnay ni Sirski ang problema sa pasahod sa mga sundalo sa desisyon ni Fyodorov. Narito ang CP. Sinabi mismo ni Ginoong Ministro Fyodorov sa publiko na bahagi ng pondo mula sa sahod ng mga sundalo ay ginamit para bumili ng mga drone. Dahil dito, nagkaproblema sa pagpopondo ng bayad para sa ikalawang kalahati ng taon. Ang posisyon ng punong komandante sa isyong ito ay may tuturing na rurok ng kolong layon. Narito ang sipi. Diretso kong sasabihin, ang sahod ng sundalo ay hindi reserba para sa muling pamamahagi. Obligasyon ng Estado ang mga taong araw-araw nalalagay sa panganibang buhay. Ayon kay Sirski, kasalukuyan nilang naghahanap ng solusyon kasama ang gobyerno para matiyak na makukuha ng bawat sundalo ang nararapat sa oras at buo. At gaya ng sinabi niya, ito ay aral para sa hinaharap. Ang mga desisyon tungkol sa bilyon-bilyong halaga ay hindi dapat ginagawa nang hindi isinasaalang-alang ang epekto nito sa milyong tao. Binigyan diin ni Alexander Sirski kung kanino niya itinutuan ng buong tekstong ito bilang puna sa mga nagpoprotesta at hindi nasisiyahan. CP, gusto kong bigyang diin, hindi para sa mga nakikipagtalo sa social media ang kolumn na ito, kundi para sa mga araw-araw na nagdadala ng bigat ng bigmaan. Hindi iniintindi ng mandirikma kung sino ang nanalo sa diskusyon online. Kailangan nila ng mga bala, rotasyon, napapanong sahod at katiyakan na umaalalay sa kanila ang Estado, hindi nag-aaway. At sa huli, binibigyang diin ni Sirski ang mga puntong may dalawang dating. Parang isang panunumpa ng katapatan sa Estado, alam mo na. At parang pahayag din na hindi siya basta-basta aalis. Sipi. Hindi ako laban sa ministeryo, kundi sa Rusya. Hindi sumalungat ang general staff sa ministeryo. Nakikipagtulungan kami at makikipagtulungan din sa sinumang ministro na itatalaga ng Estado. Sa hukbo, hindi mo pinipili kung kanino ka magsisilbi. Sa hukbo, sumusunod sila sa utos at ginagampanan ang tungkulin. Nagtatapos ang kolumna ito, masasabi kong parang programang pahayag mula sa punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraina, CP. Ang trabaho ko ay digmaan, estratehiya, prente, mga tao. Ito ang ginagawa ko at patuloy kong gagawin. Mas gusto ko na walang panayang o kolum. Ibig sabihin, layuan niyo ako, nakikipaglaban ako at huwag kayong makialam. At ang huling bahagi na bumabalik sa pinakapangunahing ideya ng buong tekstong ito ay ganito ang tunog. Mas mahalaga ang Ukraina kaysa sa kahit anong pangalan. Mananatiling matatag ang bansa kung lahat ay gaganap ng tungkulin sa kanya-kanyang lugar. Magdagdag pa tayo ng background. Malinaw na hindi basta-basta inilabas ang kulum ni punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraina, Alexander Sirski. Hindi rin aksidente ang paglabas nito ngayong ika-20 ng Hulyo. Sa madaling salita, nagsimula ito noong Hulyo 15 nang tanggalin ni Zelensky si Ministro ng Depensa Mikhail Fedorov sa pamamagitan ng pagbibitiw ng buong gabinete. Nalaman natin na ang problema ay dahil sa hindi maresolbang alitan ni Fedorov kay Sirski. Dito nagsimula ang mga problema. Nagprotesta muna para kay Fedorov tapos laban kay Sirski. Hiniling naman nagpoprotesta na ibalik si Fedorov bilang Ministro ng Depensa at tanggalin si Sirski bilang punong komandante. Nagpahiwatig si Fedorov na handa siyang bumalik pero bilang Ministro ng Depensa lang at ayon kay Sirski mukhang hindi rin siya aalis. Habang may protesta, ilang araw na sunod-sunod na personal na nakipagkita si Zelensky sa mga commander sa larangan. Partikular, si Dropati, ang pangalawang pinuno ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraina, si Vladimir Gorbatyuk. Commander naman ng DSHV, si Oleg Apostol. Ito ang commander na ika-3 Army Corps na si Andrei Beletsky at iba pa. Pero sa apat na ito, dito umiikot na yon ang lahat ng usapan na sila ang mga kandidato para sa posisyon kapalit ni Sirski. Tinitingnan silang kapalit ni Alexander Sirski pero may hiwalay akong detalye tungkol dito kaya hindi ko na ito pag-uusapan dito. Pumunta sa YouTube channel at panurin. Mas maganda rin mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi at News.
Nasa video description ang link. Doon lumalabas lahat ng mga materyales at doon din ina-announce ang lahat ng bagong episodes dito sa YouTube para hindi kayo makaligta at malinaw ninyong maintindihan kung ano ang gusto ninyong panoorin at kung ano ang hindi naman kailangang panoorin. Dahil doon ako nagpo-post ng anunsyo ng video at doon ko rin malinaw na inilalagay ang istruktura ng episode. Maaari ninyong basahin ng mabilis at maintindihan agad kung tungkol saan ang episode na ito. Pasensya na. Balik tayo sa paksa. Noong Hunyo 20 sa araw ng paglabas ng kolumn ni Siersky, naglabas ang General Staff ng pahayag na nilinaw na hindi totoo ang tsismis ng pagtanggal kay Siersky at kumpirmadong patuloy pa rin siya at si Nyatov sa tungkulin. Ang pagtanggal ay mangyayari lang sa utos ng presidente. Kasabay nito, agad naglabas ng pahayag si Kirill Budanov, pinuno ng opisina ng presidente, at sinabing narinig ni Zelensky ang mga nagpoprotesta. At sa gitna ng lahat ng ito, ilang oras bago ang anunsyo, Ngayong araw, inilatala ni Alexander Siersky, ang pinakamataas na komandante, ang kanyang kulom. sa totoo lang, ito ang kanyang pampublikong pagharap para ipagtanggol ang sarili sa isang mahalagang sandali. Sumasagot siya sa lahat ng mahahalagang paratang, kumokontra sa linya ng kagawaran ng tanggulan, at sabay na ipinapakita ang kanyang katapatan sa estado, binibigyang diin na handa siya magtrabaho sa kahit sinong ministro na itatalaga. At gaya ng paalala ko, sa simula ay humingi pa siya ng paumanhin kay Fedorov. Sabi niya, minsan nagiging matigas ako. Ibig sabihin, hindi kita naintindihan at hindi ko talaga inisip na may alitan tayo. Dapat ding ipaalala na si Siersky ang naging pinuno ng sandatang lakas ng Ukraine noong Pebrero 2024, pinalitan niya noon ang tanyag na si Valery Zaluzhny, na kalaunan ay pinadala bilang embahador sa London. Madaming beses nang tinawag si Siersky na mabagsik sa Ukrainian at kanluraning media. Tinawag siyang ang berdugo dahil sa matibay niyang paninindigan sa pagpapanatili ng mga posisyon sa anumang halaga na iniuugnay ng mga kritiko sa mabibigat na kaswalti. Magkakaroon kaya pagkatapos ng pulang ng pinakamataas na komandante ngayong araw ng kautusan para tanggalin si Siersky o magiging bahagi pa rin ng matagumpay na depensa ang kanyang kolum. Mananatili siya sa posisyon, ngunit malalaman ito sa mga susunod na oras o araw. Sa ngayon, pansamantala lang. Habang nire-record ko ito, hindi pa nagsisimula ang inanunsong pulaw ng kataas-taasang punong komandante. At may hinala na rin na baka hindi na ito mangyari ngayong araw. O baka mamaya pa ito magaganap sa 10 oras ng gabi. At ngayon, totoo nga, patuloy pa rin silang naghahanap ng tamang kandidato. O baka si Zelensky ay patuloy na pinag-iisipan ang desisyon tungkol sa pagpapatalsik kay Siersky at pagpapalit sa kanya ng ibang kumander. Sa ngayon, lahat ay nakabitin pa. Ulitin ko, ang paglabas ng kolum ni Siersky na nagpapaliwanag, nagtatanggol at kumokontra ay nagpapakitang nakabitin sa kanya ang espada ni Damocles at posibleng sinusubukan siyang patalsikin. Sa ngayon, ayon sa mga source na kinakausap ko, sinasabi nila na talagang inihahanda na ang lahat ng ito. Dito ko muna puputulin. I-share ang opinyon at konklusyon sa comment sa episode na ito, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto nyong sumuporta, suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat sa inyo. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Paalala, kami ay gumagawa lamang na independenteng pamamahayag. Hindi kami konektado sa anumang media, anumang partidong pampulitika at iba pa. Kaya ang inyong suporta ay napakahalaga. Dito ko natatapusin. Ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.